Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Prime Minister ng bansang Japan bumisita sa Pilipinas. Usapin sa West Philippine Sea at Official Development Assistance ng Japan tatalakayin at pag-uusapan. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung Sa lahat ng hindi po nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio tatalakayin at pag-uusapan ang usapin sa West Philippine Sea at Official Development Assistance o ODA ng Japan. Ang official visit sa Pilipinas ni Prime Minister Kishida ay nagsimula noong Sabado. Sinabi ng Department of Foreign Affairs or DFA na bibigyan diin ang pagbisita ni Prime Minister Kishida sa bansa sa kanyang bilateral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Anila, both leaders are expected to discuss the two countries' multifaceted and dynamic cooperation on political and security cooperation and economic and people-to-people relations. Among the specific issues to discuss are the West Philippine Sea, trade and investment, and Japan official development assistance. There were also exchanged views on major regional, international, and United Nations issues affecting the region and the world. Opisyal namang tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos si Prime Minister Kishida sa isinagawang welcome ceremony sa Palasyo ng Malacanang. Matatandaang nauna nang bumisita si Marcos sa Japan noong Pebrero ngayong taon, kung saan sinulyuhan ang $13 billion na halaga ng kasunduan na magresulta ng libu-libong hanapbuhay para sa mga Pilipino. Samantala, all systems go. Ito ang inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasabay ng kumpirmasyon na ito ay para sa pagtanggap at pakikinig ng Kongreso sa speech ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Tiwala si Zubiri na sa pamamagitan ng pagbisita ng Prime Minister ay mapapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa pagharap sa bawat pagsubok. Sinabi ni Zubiri na ang Japan ang pinakamalaking bilateral source ng Official Development Assistance o ODA ng bansa. Sa datos ng Department of Finance, ang ODA mula sa Japan ay umabot na sa $14.139 billion o mahigit sa 7.77 trillion pesos sa nakalipas na 20 taon sa tatlong administrasyon mula 2001 hanggang 2020. Binigyan diin ni Zubiri na huling nagkumbin ang Kongreso para sa tumanggap ng pananalita mula sa isang head of state ay noon pang February 2006 sa pagbisita ng leader ng India. Samantala, inaasahan ni Zubiri na maisusulong sa pagbisita ni Kishida ang pagpapalawig ng security agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Partikular na nais na marinig ng senador sa Prime Minister ang pagsusulong ng Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa para sa mas malawak na kooperasyon at interoperability. Inaasahan din ni Zubiri ang pag-take over ng Japan sa bigong proyekto ng Chinese government sa bansa. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, ay magandang balita ito ang pagbisita ng Prime Minister ng Japan dahil ito'y hudyat na marami na namang mga trabaho na papasok sa bansa na talaga namang makikinabang ang mamamayang Pilipino. Kaya naman, nang lumabas ang balitang ito ay hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media.
media. At ayon pa sa kanila, yes, Japan, now it's time to unite Japan and the Philippines, especially in maintaining peace against abusive act of Chinese leader who grabbed the high seas of South and West seas of East belonging to each of the Asian countries. Kayong mahilig manggulo sa gobyerno, magbago na kayo. Pare-pareho tayong kakainin sa lupa na nangyayaring gulo sa iba't ibang panig ng mundo. Sana ipagdasal na lang natin na matigil ang mga karahasan, people against people, praying for peace in the whole world. Sa dami ng ginawa ng Pangulo, marami pa din ang bulag at di masiyahan sa ginagawa niya. Maraming sakim sa paligid ng Pangulo na gustong hilahin pababa. Mag-ingat po tayo sa matatamis na dila at pangako ng mga hudas na magkabagong makapili. Mabuti pang sa Japan na ang lahat ng mga infrastructure. God be always in the Philippines and Japan always be. Thank you, Prime Minister ng Japan, at sa mga suporta mo sa bansang Pilipinas. Nasa ang Pilipinas maging kagaya ng Japan na disiplinado at malinis, lalo na sa mga politiko na iniisip lang ang pangsarili, lalong-lalo na sa mga construction dam at mga baha na nanadanas ng mga Pilipino sa bansa. Mga kababayan, magkaisa tayo sa suporta sa mga magagandang gawain ng ating Pangulong Bongbong Marcos at opisyal ng gobyerno tungo sa ikauunlad ng ating bayan para sa ating mga anak at mga apo. Alisin natin ang inggit, maging humble tayo at self-reliant, hindi tamad. Mabuhay Pilipinas! End quote. Sa mga biktima ng kalamidad, halimbawa, earthquake, typhoon, ano bang meron sa atin na nangyayari, volcano eruption, sila laging nandyan. So yun po yung napakagandang balita ho sa ating lahat. Kaya sinasalubong ni Pangulong Marcos, ng Speaker, ng Senate President, ng buong membro ng Kongreso at Senado ang ating bisita. Kasi nga po, talaga naman ang totoong partner yan, totoong kaibigan. Walang kaplastikan. Hindi katulad ng iba dyan na nakikipagkaibigan pero inaagawan naman tayo. Alam niya kung sino yan. So di ba? Yan po yan. Kaya't ano man po ang mga nangyayari ay atin hong bantayan. At itong channel na ito ay patuloy pong magbabantay para sa kabutihan ng ating bayan. Yung issue sa mataas na bilihin, mataas na fuel, hindi ho yan problema lang ng Pilipinas. Problema yan sa buong mundo. Kaya huwag natin sisihin, huwag kayong madismaya na hirap ng buhay, mataas ang bilihin. Hindi ho natin kasalanan yan. Yan ay epekto ng mataas na fuel dahil mayroong crisis sa ibang bansa, Ukraine, Russia, di ba? At yan ang problema. Inflation, kaya mataas lahat ng bilihin. Nangyayari po yan dahil sa mga climate change at kung ano-ano. Pagka ang climate change po kasi ay talagang lumala, malaking problema niyan sa ekonomiya. Dahil nasisira ang mga taniman, nasisira ang mga iba't ibang produktong na ipuproduce sa buong mundo dahil nagbabago ang hangin, nagiging madumi ang kapaligiran. Yun yung climate change. Kaya pag ang climate change ang naging problema talaga na ngayon iramdam na damay tayong lahat sa inflation, pagtaas ng mga bilihin. Yun ho yung epekto niyan. Aralin po natin. Huwag yung sisihin kaagad ng gobyerno kung mahirap ang buhay nyo, mataas ang bilihin, aralin po ninyo. Yan naman ang sinasabi ng channel na ito. May global problem dyan, hindi lang sa Pilipinas. Ayan. Okay? Tanungin ninyo. Ang inyong mga kamag-anak, kakakilalang OFW. Hirap din sila doon. Mahal din ang bilihin doon. Sa ibang bansa, litro ang pinag-uusapan o galon sa crude at gasolina. Mamahal din. Pag kinumpra mo, mas mahal doon kaysa atin. Ang mga bilihin doon, terrible talaga. Mahal. Pero kaya nila, hindi sila dumadaing. Ay tayo, nagagawa ng paraan kasi meron pang ayu-ayudang binibigay ang gobyerno. At merong naipoproduce na pagkain tayo mga Pilipino sa ating mga bakuran, tatanim ng gulay, kung ano. Marami po. Huwag naman natin lahat iasa. Yun ang ibig sabihin ng ating topic. Huwag natin iasa sa lahat ang lahat ng ating kailangan sa gobyerno. Dapat gumalaw para sa ating sarili at sa ating pamilya. Okay? Parang bansa rin yan eh. Mahirap pa tayo, tinutulungan tayo ng mga bansa tulad ng Japan, ng Amerika, ng Canada, European Union, at malaking mga bansa, Australia, South Korea, mga ganun. Ganun po yan. Kung sila may kailangan, tutulong din tayo. Tulungan lang ho. Huwag nating iasa lahat sa gobyerno ang ating pangailangan. May sinabi nga yung dating US President Kennedy, di ba? Isipin mo, huwag mong isipin kung ano may tutulong sa iyo ng gobyerno. Isipin mo kung paano ka tutulong sa gobyerno. Tutulong. Ibig sabihin, gawa natin ang paraan, gawa tayo ng paraan para tayo makatulong sa gobyerno. Hindi tayo aasa sa lahat ng pangailangan natin sa pamahalaan. Mahirap yan. Okay? So, mabuhay ang Japanese Prime Minister at ang Japanese government sa patuloy na pagmamahal, suporta sa malalim na relasyon sa At ito na nga mga kapanig, ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.